Network Entertainment. Hello guys! Welcome na naman sa isang episode ng Hindi Kita Matutulungan. It's me, Andren Bernardo, aka Commander Rapsa. Yung ba ako nickname, Commander Rapsa. Ito na, another episode ng HKM, ang paboritong podcast ng mga elves. So bago natin i-start yung letters, pag-usapan natin yung nakaka-inerts. Uy, Nakaka-inerts. Oo, nakaka-inerts! Yun. Alam mo ngayon ko, ka-inselan. Kasi parang sinasabi, yung pinausatan ni Red to sa group nun, di ba? Like yung may mga seryosong manyak na. Feeling ko kasi tongue-in-cheek eh. Yung pagiging incel ko, yung tongue ko nasa cheeks ninyo, di ba? Pero hindi, nakakatawa kasi mali eh. Like, di ba? Kung magjo-joke ako tungkol sa ka-incel, nakakatawa. Hindi nakakatawa yung totoong incel. Ang hirap kasi very incel adjacent yung mga gusto ko eh. 'Di ba? Wrestling, skateboarding, stand-up. That kulang na lang, puta. Nabuo yung incel trifecta eh. Tatlo na kasi yung sinabi mo. Oo nga, tatlo na. So sabi mo, kulang na lang mabuo yung incel effect. Nga no, tama. Nabuo na yung incel trifecta eh. Guys, yung wag natin gawin tong manosphere. Gawin natin tong maamosphere. Thank you. Yun na. Yun na. Doon na nagtatapos ang nakaka-inerts. Huwag kayong maging seryosong incel. Nakaka-inerts! Okay, on to our first letter. Dear King Freak, my wife recently passed away in a car accident. We're both still young, kaya hanggang hindi ko alam kung bakit ako tumatawa. Hindi, kasi ang biglaan eh. Biglaan eh. Ba't ka magsisend ng problema mo dito? Alam mong comedy podcast to? Hindi. Susubukan kong hindi pagtawanan to. Okay, take 2. Dear King Freak. Nakakatawa kasi King Freak. Tapos biglang, ay, yung pala. Namatay yung asawa ko. King Freak. Okay. Dear King Freak, my wife recently passed away in a car accident. We're both still young, kaya hanggang ngayon, parang hindi pa rin nagsisink in ang nangyari. A few weeks ago, we were morbidly enough, we were talking about our future, planning trips, and joking around about growing old together. God damn. No. Bakit? Tuloy mo. Ngayon, Pagula mo tayo yung kasal ng 40 tayo. nga, bitch. Sorry. Wait! Ngayon, ako naman ang kailangang gumawa ng desisyon tungkol sa kanyang libing. Before the accident, napag-usapan na namin ang tungkol sa end-of-life wishes at malinaw niya sinabi na gusto niya magpa-cremate. Hindi yon isang random comment o joke. Iyon talaga ang gusto niya. Hindi ko alam kung paano naging joke yon, pero fine. Ang problema, sir, her family strongly disagrees. Gusto nila siyang ilibing ayon sa tradisyon ng kanilang pamilya, which is yung, I'm assuming, yung corpse to dirt. Yan yung, at pakiramdam nila, iyon ang mas tamang paraan para ngalan siya. Yon. Ngayon, pakiramdam ko, naiipit ako sa naiipit din asawa. May asawa siya? Namatay yung asawa niya rin Okay. sa car accident. Okay. Ngayon, pakiramdam ko, naipit ako sa pagitan ng dalawang responsibilidad. Nag-explanation ulit. Okay. Bilang asawa niya, feeling ko tungkulin kong respetuhin ang huling kagustuhan niya. Pero naintindihan ko rin ang sakit ng kanyang pamilya at ayoko magdulot ng mas malaking away sa aming dalawa. I choose cremation. I might hurt the people who loved and raised her. If I choose a burial, I feel like I'm breaking the last promise I can still keep for her. Shit. Paano ko malalaman kung anong gagawin? Ang tamang gagawin? Should I honor the wishes of the women I married or make peace with the family she left behind? Di ba pwedeng both? Like kalahati cremate, kalahati. Like, okay, di ba? Open casket. Siyempre, yung upper part yung hindi i-cremate. Yung lower,
Di ba? Ako lang ba? Ang hirap kasi, like, feeling ko mas maganda ko ipakremate mo na lang. Yun yung ginusto ng asawa mo eh. Di ba? Di ba? Nasa na yung mga cheating stories. Sabi niyo ayaw niya na ng cheat. Ano yung problema natin? Hindi. Hindi ba't niya kasi send dito? Feeling ko gusto niya ng Levit. Ha? Car accident. Parang sa ano? Sa science. Di ba? Oh, siya din niya nakita yung stop sign. Kung pinoproblema pa niya, Bakit niya kasi send dito, di ba? kung pinoproblema niya, kung i-cremate or i-bury, ibig sabihin, it just happened. Baka nangyari na eh, di ba? So, nag-iintay ba siya ng sagot? Tapos nandiyan lang ako. Ang ina. Nandun lang siya naman napupulok. Bilisan mo, Sir Andy, kasi nauubusan na kami ng tumataas na yung kuryente namin. O nga, no? So, freezer lang ba siya na yun? Feeling ko, matagal na tong letter na to, tapos ngayon ko lang binasa. Kasi sinabi, yung bill ng asawa yung nasa cremate. Oo. Like, Yung pag-usapan nila end of life. end of life thing eh. Like, for me, mas practical ang cremation kasi, dude, ang daming, di ba? Ang daming nagde-defile ng corpses ngayon, di ba? Oh, dude. You get number one. Dude, minsan may Akala nagkakantot. ko dahil, alam mo yun, Respect ko yung wishes. yung environmental impact. Hindi, dude. May mga nagfa-fuck ng corpses ngayon, Alam dude. ko, pero hindi yun. Hindi ba yun yung main thing na Pwede iniisip? naman siya kumakantot, bala siya yung cremate. Ito ko yung problema mo. Hindi, I think, since wish na, let's face it, mas mahal mo siya sa parents niya eh. Yan lang naman yun eh. Sa totoo nga lang, mga ibang tao, nila mga biyena nila eh. Diba? This is si Juan Luna, diba? Diba, binaril niya asawa niya, horrible. Binaril niya yung biyena niya. Medyo na-gets na may ibang tao. Parang okay lang daw. Oh, ha! That's fine. I guess, since sinext mo siya, kung sino man lang sinext mo, yan yung sundin mo. Bakit? Sinext mo ba magulang niya? Hindi It's fucking dead. Ha? Patay na siya. Pero, ano ngayon? Ano ngayon kung patay na siya? Ayaw ko tayo siya! Ano sinasabi mo? Basta i-cremate na siya. Dude, i-cremate na niya. That's it. Feeling ko, Bakit pa niya susundan yung wishes ng family? pare, you leave it up sa most fair thing in the world. Chance. A coin. Fair. It's fair. That's no judgment. Oo. I think, tama na. Tama na yung pag-iisip. I-cremate mo na. I think you're overthinking it. Tanggalin mo na siya sa freezer at sunugin mo na siya. Hopefully, hindi mo inintay yung putang inang Yung episode na to, lumabas. bago mo kinremate ng asawa. Feeling ko hindi. Okay. Okay, next letter. Okay. And just like that. Just like We're that. moving on. Moving on. And just like that, wala na akong pakialam sa'yo. Dear Kuya Andren, I'm writing to ask for advice about something that has been on my mind lately. A few months ago, I met a girl who works as a stripper. Okay. Good start. Honestly, nagulat talaga ako when she gave me her number after we talked. At first, I thought she was just being friendly or gusto niya akong kunin ng pera. Pero habang mas madalas kaming magka-text at magkausap, parang unti-unti na akong nahulog sa kanya. Okay. No judgment. She's funny, kind, easy to talk to, and nakikita ko siya as more than her job. Parang si Frank Ocean, pare. Tangina. Kung alam mo, Mr. Sender, yung Pyramids. Bakit Franco? May kanta siyang Pyramids eh. Pyramids. Yes, hindi yung, Picture is prepared. hindi yun. Yung parang, wait, tapusin ko lang muna to. Hindi na I'm in love with the straight. The problem is, the boys keep telling me to be careful and wag masyadong ma-attach because of what she does for work. I get where they're coming from, pero feeling ko rin naman na hindi fair na husga ng isang tao based on their profession. Okay. This guy's progressive. Ate, Ate Andra ng puta. Should I keep getting to know her and see where things go? O baka napadala lang ako sa feelings ko at setting myself up for heartbreak? Gusto ko siyang bigyan ng chance pero hindi ko alam kung tama ba na ituloy ito. Seriously,
King Tut. Hindi yun yung, hindi yun yung name niya. Kasi Pyramids Red, ang pangalan ng strip club, Pyramid. Tapos doon pumupunta si Frank Ocean sa favorite dancer niya. Tapos, alam mo yan, naging sila, pero bumalik siya sa Pyramids. And her love ain't free anymore, pare. Yan. Yeah. Pero dapat sinabi ko na lang, I'm in love with the stripper, no? Yes. So, ito okay naman, wag mo na i-judge na stripper siya. Pero, I mean, realistically speaking, baka naman, mayaman ka ba? I mean, ayaw man judge. Ako doon naniniwala na hindi mo dapat i-judge by profession. Oo nga, Paano kung killer siya? Yung pwede i-judge? Hindi. Hindi naman professional. di naman professional killer. Hitman. Oh, hitman. Bakit? Sa bagay, May papeles ba mga hitman? Ba't may papeles pa yung stripper? Baka. wala. Hindi ko meron. Kaya nga ito, like, gets, I think kasama yun, pwede mo siyang i-judge. Pero hindi mo siya dapat isa-slut shame just because... oo. Like, I think, it's a both, like, parang grade 5-9 attitude lang to, di ba, Alexio? Ha? Grade 5-9, pare, kasi yung Suicide Boys, meron silang thing na there's always a gray area. I think you just need to be careful. Okay lang naman kung mahal mo siya. Pero sabi nga ni, sino si Iyaz ba yung nagsabi? Yes. Iyaz na. The show is like a melody. Like parang leave a little love for yourself. In case... Ayos yun? Oh! Ano kanta? Hindi siya kanta. Quinote niya. Sino nagkakot kay Ayas? Na hindi kanta? Nanonood ka lang ba ng random Ayas interviews? May TED Talk ba si Ayas? Hindi ko alam kung si Ayaz, basta sabi niya, leave a little bit for yourself. Ang alam ko sinabi ni Ayas is, Shorty's love is like a pyramid. Shawty got a melody in my head. Oh, yun nga lang yung kanta niya. Hindi si Akon yun. Hindi. Okay, sige ko. Si Akon yung all-pick music. So, yung dito, leave a little something first. Malay mo, pinaglalaroan ka niya. Kaya nga dapat guarded ka pare. Bawal yung masyadong flowery yung vision mo ng pag-ibig. Diba? Kasi, dancer, stripper siya eh. Like, hindi, like, as a man, hindi ka ba madjealous? Like, oh, yun! Paano kung dinalaw mo siya sa work niya once, tapos biglang may nakita mo, binabump and grind niya. Diba? Yung ibang lalaki. Yun yung tanong ko sa'yo, Mr. Stripper Lover. Makakayanan mo ba? Na, di ba? Kung siloso ako, hindi talaga. Oo. Kung seloso ka, pare, hindi pwede. Pero kung tipong okay lang or na-enjoy mo. Oo. Hell yeah. Kung gusto mo, pare, di. Pero feeling ko, hindi siya ganito rin. Corny niya. Hindi naman corny. Sorry. Very unlovable siya. Madali siyang ma-in-love eh. In love ako. In-lovable shit. Like, I think, In-lovable kasi hindi siya pwedeng in-love. hindi. In-lovable meaning, madali siyang ma-in-love. Hindi ba tamang wording yon? Na magandang tag niya. Hindi, Gamitin mo yun. Oo. Gagawa kami, yun yung next linya shirt na. In lovable. Pero ito Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin ka sa ng camera. podcast na to. Sa Hello, camera. hello sa Hello. inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw umiinom. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Hindi. Hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig! Sige. Huwag na! Dito. Bumalik na kayo sa show na! Oo, yun na nga, Hindi yun na kayo yan. pupuntahan! Huwag Tinanggal kayo pupunta sa show na! Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa Oo, The pwede Cool naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. stripper siya eh. Like ako magiging devil's advocate. Ayaw mo. Baka pinaglalaro lang siya eh. Paano kung ikaw? Ano? Kung stripper, pero okay siya. Checks all the boxes. Parang di ko Pero makakayanan. stripper siya. Pero hindi ko makakayanan. Na nagbo-bump and Okay lang sa akin. Pero may chance din naman kasi na may gusto talaga siya sa kanya. Meron naman. Actually, parang astig na siya. Ewan ko ha. Actually. Ako lang siguro. Kanya-kanya yung taste yan. Actually, ito Kumbaga hindi dahil stripper siya, na-pass na yung judge. Tama si Red. Tangin, ang galing mo talaga. Pero hindi mo rin pwede
pwede sabihin na hindi mo pwede i-judge ng tao as professional. Oo nga eh. Paano kung Dapat nga, governance contractor siya? Bitches. An impervious. I think, middle ground lang. Be careful. Ano yan? Mind love ka, go. Pero ano yan? Be careful. Yun lang. Tsaka sarap i-support ng work ng girlfriend mo sa ibang tao. Oo. Diba? Oo. Tapos, hindi siya pwede magselos pag sinusuportan mo yung ibang strippers. Hina, di ba? Let's go! Oo. Kasi sinusupport ko na yung profession. That's some third level head jujitsu, right? Okay. Lumabas yung pagka-single ko dun. Daw single by the way. Okay. Dear bago matulog. Ay, dear bago matulog to. Dear HKM. May problema po ako. Sorry. Ano iniisip mo? Binabasa mo na lang eh. Binabasa mo na lang eh. Wait, na-mix yung utak ko. Dear HKM. May problema po ako na medyo awkward. Ako at ang girlfriend ko ay naging close sa isa pang couple. Let's go, pare. Let's go! Now, we're back. We're back, pare. Magkaibigan kaming dalawang lalaki at madalas kami magkasama. Ang problema, hindi talaga magkasundo ang mga girlfriend namin. Oh. Wala naman silang malaking away. Pero parang hindi lang sila compatible at madalas nagiging tensionado kapag magkakasama kami. Ano nangyari? Nahihirapan ako kasi gusto kong mapanatili ang friendship namin ng kaibigan ko. Fuck, pare. Hell yeah. The boys. Pare, boys first. Tandaan nyo. Mga HKMers. Bros before. Hindi, joke lang. Hindi! Hindi yan yung podcast na to. Wait, tapusin ko yung letter. Pero ayoko rin... Okay. Nahihirapan ako kasi gusto ko mapanatili ang friendship namin ng kaibigan ko. Pero ayoko rin mapilitan ang girlfriend ko na makisama kung hindi naman siya komportable. Minsan naisip ko kung dapat na ba naming ipilit na maging close silang dalawa. No. O tanggapin na lang na hindi lahat ng tao magiging magkaibigan. Paano po ba namin mababalance ang friendship namin nang hindi naapektuhan ang relasyon namin? Sana po mabigyan niyo po ako ng payo. Lubos na gumagalang, confused boy fee. Sulat yan. Very formal for a guy na may real ass problem. Nangyayari ba yun? Kasi wala akong girlfriend. And But makes you very equipped. Okay. ako yung tropa na pwede bang wag ka na makipag-hangout kay Andren tapos mag-date na lang? Ako yung, Pero may ang daming girlfriend. May kaibigan ka bang ayaw mo yung jowa nila? Oh, Pero! Okay. Ako rin, ako. ay, hindi yon. Oh. Sa probinsya to. Kunyari. Nung college. Sa probinsya ng Metro Manila. Oo. Hindi, para sa akin naman, Paano sinungaling ka? tangin na kayo pag ito. Walang makakaalam nun, Alden. How will they know? How will they know? Para sa Paano akin, hindi connect yung tatlong dots na magkakatabi? Grabe. Okay. Oh. so, ako kasi yung tropa nun na walang girlfriend, kaya galit lahat ng mga girlfriend nila sa akin kasi isip nila BI ako. Kasi ako yung tipong parating nagyaya ng inuman. Tapos, lasing ka na naman. Si Andre na naman kainuman. Pagbigyan mo na, malungkot siya eh. So, ang sinasabi ko is, kayo guys, nalanasan nyo na ba na mag-double date? Oh. Tapos medyo awkward yung dalawang... Oh. Kasi, ito not to be sexist. Pero pag mga lalaki, mas madali tayo mag... Ha? Hindi din? Hindi! Wait, tapusin ko muna. In general, tayo mga boys, like, yeah. Dito kayo lang. Ha? Sa movies lang ba ko lang nakita, may hawak lang kayong beer. Sinong pinapanood mo? Si Paul Rudd? Oh, Ganun ka kasi movies yun eh. King of the Hill, yun ba? parehas lang. May mga guys din lang. May Ah, mga guy friends may guy friends yung kunwari, boyfriend ng kaibigan ni Kate. Tapos kunwari lalabas kami. Tapos siyempre kami yung mga boyfriend. Ganong klase. Hindi naman lahat nakakasundo. May isang guy, kukwento ko lang na. Wala na akong pakialam dito sa guy natin. Kung marinig ba niyo ako pakialam. May isang guy na On site. kinakausap niya lang ako. Hmm. Tapos sinabi niya lang, ang opening na sinabi niya sa akin is nag-jiu-jitsu siya.
sobro eh. Tapos ito yung sentence niya, sinabi niya sa akin. Pag kunwari nag-rumble, ilugi. Pero kapag kunwari, buhat. Panalo ko eh. Parang gano'n. So parang, dude, okay. Bakit hindi? Ba't di na siya yung best friend mo ngayon, Red? Parang ang angas nitong guy na to eh. Every time mag-break na siya sa So, Parang mas hindi ko na kailangan pretend mag-good friends. Ano opening line mo sa kanya? Nananaw ng aso mo pwede. Uwi na ako. Ano? Sana itali mo sa leg mo. Hindi, yung mga babae kasi, I think, okay, mali ako dun sa first point ko. I think yung mga babae mas planned ang friendship nila. Grabe, single ka talaga. Ano mali dun? Kulang na lang sinabi ko. Baka, Mas plan yung friendship. hindi, mas may guard. On guard yung mga babae. Lalaki naman eh. Hindi ah! Dude, paano kung may guy, Hindi may... ko alam kasi yung kilala mong lalaki. Kasi kinakaibigan mo lahat eh. Tangina mo eh. Dude, Oo. kasala ako ba na? I'm a man of the people, pare. Ako ba kinakaibigan ko lahat? Pumapasok ako sa show, puta, kinakaus ko lahat. Sobrang suplado mo nga eh. Na... Daw suplado, pala mo ako. Tangina. Takot sila sa akin. Takot sila sa akin. Na-alpha sila. Kasi yung alpha man energy mo. Alam mo yung totoo? Ano? Si Red yung takot sa kanila. Totoo yun. Hindi sila takot kayo. Sinabi ko nga to dati, si Red parang dynamite candy yan. Like maanghang sa labas. Pero dun sa inside, may creamy center siya. Tsaka plastic siya sa labas. Oh, you wanna lick the wrapper. Pagkatapos ko yung pakainin. Teka. Balik tayo dun. Okay, mali na naman. Hindi magkasundo yung girlfriend, yung wifey nila. Oh, hindi wag kayo Ba't kailangan required ba? Eh, kasi somehow may broke back relationship tong dalawang best friend na to. Oo nga. I think ganun lang kasimple. Oo, yun ang sabi. Huwag nyo na isama yung mga putang inang mga killjoy na babae na yan. Sabi ni Red. Saka hindi sila mag-i-enjoy. Actually, tama. Kung di sila nag-i-enjoy, di kayong dalaw na lang mag-hangout. Tapos mag-chicks ka. Oo. Tapos malay mo, pwede din to. May regla silang dalawa nun. Next letter. Kaya kukubal ng mga fans eh. Hindi ko kasalanan yun. Nagbibiro lang ako, Alexio. Tapos sila siniseryoso. Guys, okay. Balik tayo doon sa king freak persona na yun. Alam mo ba kung gaano ako katakot sa babae, guys? Like, alam mo yan? Takot ako eh. Wala, ikaw talaga nag-enable ng mga manyas. Ako ba? Dude, please. Dude, pag nag-post sila, sabi na, ito yung mga gusto ni King. Ayoko eh. Nakakais yun eh, no? Ginagamit ka eh. Tama na. May letter ka ba? Ha, meron pa isa. Yeah. 65 minutes na yun. Gusto mo, sabi mo, habaan ko. Tanginang... Okay, last letter. Dear HKM, may problema po ako na hindi ko akalaing magiging problema ko. Sa dami ng nagkakagusto sa akin, hirap na hirap akong pumili. Tingnan mo! Wala kang kwenta! Yan! Screen mo to? feeling ko nagpapatawa lang yung mga ito. Game na alam ko. Kada linggo, may bagong nagpapakilala, may maganda, may sexy, may matalino, may nakakatawa. Para ako nasa buffet na puro paborito ko ang nakakain. Real ass dude of the week! Real ass dude of the week. Putang ina mo, sana may lason yung buffet na yan. Pero isa lang ang pwede kong ilagay sa plato. Putang ina nitong gagong to. Kawawa ka naman. Tangina, sana may anthrax yung... sana mabagsakan ng bulalao yung bahay. Yung sa inyo lang. Yung kwarto mo lang. Okay. Minsan, naisip ko kung masyado lang ba akong mapili o talagang wala pa akong nakikilalang babaeng na masasabi na siya na. Ayoko naman paasahin ng iba. Pero ayoko rin magsisi na baka may mas tamang tao pa akong makilala bukas. Andren, paano ko malalaman kung oras na para tumigil sa kakapili at mag-focus na sa isang babae? Kasi sa kakahanap ko ng pinakamaganda, pinakabait at pinakanakakatawa, tumanda na akong gwapo at single. Alam mo, malaking chance ito,
matabang tambay sa dito. Kasi nakakatawa siguro. Basta nakakatawa ako. Dude, eto pag sinend mo sa akin yung picture mo, sa akin lang sa email na to, walang reveal bibigay tayo isang libreng ticket sa show ko. Pakita mo na kung ano itsura mo. Gago, Promise yan. gago sobrang nakakatawa kung totoong pogi siya lang na mga problema. Gago, yan yung kasi sobrang hindi ko siya matutulungan. Hindi ko alam kung ba't siya nagpapatulong sa'yo eh. Lubos na gumagalang. Puno na kasi inbox ni Ryan Wait, so anong problema niya? Kailan daw tama na mag-settle down? Kasi, ang dami niya na daw kasing, may gusto sa kanya. napapagod na siya eh. Napapagod na siya. Trial and error. Hindi, I think, ito. Sobrang, I think, ang ganda ng problema mo kasi, madali lang. One word answer lang. I guess, sa ugali na lang. Kasi, ang dami mo nang binembang na 10 eh. Diba? So, I guess, it's time to settle down na. Yan, mag-settle down ka na. Kasi, Tama. wala na eh. Champion ka na, mag-retire ka na. Diba? Si Jordan, Bumalik siya eh. yan nga yung problema eh. Nag-4 straight championships ka. Tapos bumalik ka sa Wizards. Si Jordan pa yung alam mo, na dalawang beses bumalik. Dalawang beses bumalik. Sakit na nito eh. Si Kobe. Hindi makakabalik yun. Hindi. Technically, di siya bumalik. Dalawa lang bang basket player nila? Si Kobe, si Junjun Lastimosa, si Muggsy Bogues. Kailangan siya, hey, we're the Monsters! M-O-N-S-T. Tapos di niya ma-spelling kasi bobo siya. But not... Si Bogues yun. Kinuha nila yung ability ni Muggsy Bogues. Nakakatawa yung mga monster. Voice acting si Muggsy Bogues, parang porn stars. Hindi si Maxim, alien yun. Alien yun. Na kinuha pa. Power ni Muggsy. Ay, hindi si Muggsy Bogues. Akala ko lang Akala ko yung person. Dude, ba't kamukha ni Patrick Ewing yung isang monster doon? Alam mo, hindi ko gets. Ba't nila kinuha yung power ni Sean Bradley? Hindi naman siya matulog. Yung height lang. Hindi, nagkataon lang eh. Nagkataon lang kasi medyo yung lower ranked NBA. Kasi either yan o si Greg Ostertag eh. Sean Bradley na lang, puta. So, ito. Si Andre Cunningham. Either siya o si Wally Serbiak eh. So, ito masasabi ko sa'yo, fuck you, dude. Huwag ka na mag-message dito kahit kailan. Oo nga. Yun, dun. Tama nga yun, mag-settle down na siya. Take him out of the equation. Oo. So, fuck you. Yung next babae mo, settle down. Oo. Thank you so much, guys. What a great episode ng HKM. Hindi kita matutulungan. Ang ganda ng letters, hindi tungkol sa cheating. Oo. Sa wakas, ni isa. So please, guys, nabubuhay lang ang show na to dahil sa inyo. Kasi kung wala kayo, dude, wala na ako. So mag-send lang kayo ng letters dito sa HKM. Hindi kita matutulungan 6@gmail.com. Babushkis! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.